Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang payapang nayon sa gitna ng mga bukirin, may naninirahang mag-ina sina Aling Maria at ang kanyang anak na si Pina. Si Aling Maria ay isang masikap at mapagmahal na ina, samantalang si Pina naman ay matigas ang ulo at tamad. Palagi niyang iniinda ang pagiging pasaway ng anak, lalo na tuwing pinagagawa niya ito ng gawaing bahay. Pina, tulungan mo naman ako maglinis ng bahay, hiling ni Aling Maria isang umaga. Ayoko, Nay. Ang init-init, saka marami pa akong laro, sagot ni Pina, habang nagkukubli sa ilalim ng puno. Isang araw, nagkasakit si Aling Maria. Humihingal at may lagnat, hiniling niya kay Pina na magluto ng lugaw. Anak, hanapin mo ang kaldero sa ibabaw ng aparador. Pakikuha na rin ng bigas, bulong niya. Ngunit sa sobrang katamaran, agad sumimangot si Pina. Nay, nasan ang kaldero? Nay, nasan ang sandok? Nay, nasan ang bigas? Hindi ko makita yung pinapahanap niyo. Sa pagod at hinagpis, bigkas ni Aling Maria ang isang panalangin. Sana nga, anak, ay magkaroon ka ng daang mata para matuto kang tumingin. Biglang kumidlat at bumubong ang malakas na hangin. Sa isang kisap nawala si Pina. Kinabukasan, hinanap ni Aling Maria si Pina. Pina, nasan ka anak? Pina! Napansin ni Aling Maria ang kakaibang halaman na tumubo sa tabi ng kanilang bahay. Animoy prutas na maraming mga mata. Naalala ni Aling Maria ang kanyang hiniling. Pina, iyak ni Aling Maria, naghagilap sa anak. Ngunit nang hinawakan niya ang bungang nakatusok sa halaman. Napagtanto niyang ang halaman ay si Pina, na nagkatawang bunga upang magsilbing paalala. Mula noon, tinawag ang bunga na pinya, na ang maraming mata ay sumisimbolo sa pagiging mapagmasid at masunurin. At si Aling Maria, bagamat nagdurusa sa pangulila, ay itinuro sa lahat ang aral ng kwento. Ang katamaran ay walang maidulot na mabuti. Maging masipag at makinig sa magulang.